mga bossing. Dumako naman tayo doon sa niloloob nung mga nagsasalita din ho doon. Kung paano nila panawagan na magalit na tayo sa gobyerno, no? G na G. Ayan, Nakikita natin sa kanila biyahe at saka party. Oy, totoo ba yan? Yun lang daw po ang nakikita nila, biyahe at si Manong naman, ibang klase yung ano ni Manong, no? Pagka nakarinig ho sila ng biyahe at party lang po ang ginagawa ni Pangulo, sigawan. Lalo na ho pag nakarinig yan ng bangag. Sigaw. Lalo na ho pag nagsalita ang dating Pangulong Duterte ng PI. Sigawan na po ng Duterte yan. Duterte. Di ba ho? Sabi ni Kenji 04, bitter si Zoraida. Hi Mark, watching from Las Vegas, Let Almadro. Ed Palino, shoutout po sa inyo. Tuloy natin mga bossing. Ito po yung mga sinisigaw nila doon sa loob ng kanilang mautog. Pero sabi ni dating Pangulong Duterte, hindi kami nagpapabagsak ng gobyerno. Hindi kami galit kay Bongbong Marcos. Nalito na ang taong bayan. Yung dating Pangulo, na alam naman ho natin kung sino ang talagang mismong nagpapaumpisa ng mga ganito. Iba yung sinasabi. Pero kinabukasan, iba na naman yung sasabihin. Susunod na araw, iba na naman ho yung sasabihin. Pero pag pinakinggan nyo ho talaga kung ano yung mga nilalaman ng kanilang mga mautog, mga bossing, ayan, pagpapabagsak po sa gobyerno, mga kasinungalingan, mga walang katotohanan na pagbabalita. Pakinggan ho. Kaya nakikita natin sa kanila biyahe at saka party. Paniwalang-paniwala ng mga natin tiisin ito. Kailangan magsalita tayo manindigan. Pakitaas nga po yung sign. May ano tataas na nakasulat sign. dyan? Ano nakasulat dyan? Ulit. Ano nakasulat dyan? Wait lang. Ayan. Ito po Ayan. Yan po nakasulat. Ayan. Walang gustong pabagsaking gobyerno, walang gustong pababaing Pangulo, pero BBM resign. Di ba, Boss Red? Trademark ni Digong ang PI. Naging trademark na din sa pandinig noong mga DDS na kapag nakarinig ng PI, akala mo umangat na ang Pilipinas. Pag nakarinig ng PI, akala mo naiahon na ni Digong ang bansang Pilipinas sa kahirapan. BBM resign, mga kababayan. Di ba taliwas doon sa sinasabi ng dating Pangulo? Kung ano yung gusto nila? Sabi ni Jam Castillo, bakit naman ganyan yung comment mo, Jam? Hindi ko na babasahin, Hayaan mo nang yung mga tagapanood natin ang magbasa. Boss Mark, sabi ni Bastos na di umiimik si Bongo, bakit di niya napapansin kapatid niya na no comment? Hindi natin alam sa kanila. Tuloy natin po ito, mga kababayan. Tatanggalin ko na lang ito. BBM resign. BBM resign. BBM resign. Simple lang yan. Sana, kung hindi nila kaya, at least makinig sila. Sino may sabing hindi kaya? Kayo lang. Ano po? Sila lang mga kababayan, ang nagsasabing hindi kaya. Tingnan nyo na nga lang doon sa West Philippine Sea kung paano nakatayo, kung paano nakatindig ang ating Pangulo, mga kababayan. Di ba? Nung panahon ni Digong, hindi kaya. Hindi kayang gawan ng paraan na maipakita o ipamukha sa mga Chino na tayo po talaga ang may lubos na karapatan para doon sa West Philippine Sea. Dahil wala pong kakayanan, ang dating Pangulo, status quo na lang. Kung ano na lang yung
nandyan, tuloy na lang yun. Biruin mo, meron kang 6 na taon. Meron ka pang papel lang. Papel nga lang kasi kay Digong. Meron ka pang papel na pambala para sa mga Chino. Na eto, kami nanalo dyan. Kami may karapatan dyan. Buenas na ho siya nun, mga kababayan. Kasi pag bago siya umupo o pagkakaupo niya pa lang po, naipanalo yung court ruling na yun. Pero ano nangyari? Mismong ang dating Pangulo ang nagsabi na, huwag niyo napansinin yan, papel lang yan. Ano po? Sayang. Sayang. Kasi fresh na fresh yun eh. Fresh na fresh po yun, mga kababayan. Pero dahil nga po hindi kaya ng dating Pangulo or baka may iba pang reason kung bakit hindi tinindigan, di ho ba? Kawawa ang Pilipinas doon. Tuloy. Nananawagan tayo, sana hindi na nga, mahal na nga ang tubig, kuryente, pagkain, ang taas pa ng krimen. Oy, saan galing yun? May katotohanan ho ba yun, mga kababayan? Parang si Trixie Angeles din ho, mga bossing, parang nagiging kagaya ng mga DDS ho, na bigla na lang magko-komento dito. Hoy, Mark! Dun sa palengke, habang namimili ako, yung tindera, sumisinghot daw ho ng S, mga kababayan. Humihit-hit daw ho ng S. Alam niyo na yung S, di ba? Sabi ko, parang napaka-imposible. Daylight, broad light. Tapos may makikita ka na tindera na naggaganon ho. Baka mas busy pa ho yun, mga bossing. Di ho ba? Baka mas busy pa ho yung magtinda ng kanilang paninda. Sa palengke pa ha, napakadaming tao. O ganun lang din ho ang style ni Trixie Angeles, mga kababayan. Sobrang pait. Etong kape ko, buti medyo may honey. Hindi ho kasi ako nag-aasukal. Honey yung gamit. Kaya hindi masyadong mapait po, mga bossing. Baka naman kasi, kaya nawala kayo sa Malacanang, hindi nyo nagampanan na maayos yung inyong trabaho. O talagang hindi ubra doon sa trabaho ninyo kayo, di ba? Ngayon, ang ending maaasim pa ho. Mapapait pa ho sa kapeng walang asukal, mga kababayan. Tuloy. Sabi ni Ma'am Lorelai, Trixie, isa ring lutang, nakakahiya ka, Madam Abogada, kampi sa mga kriminal. Bakit nga ganun ho? Yung mga kanilang kinakampihan, yung kanilang mga sinusuportahan po. Ayun, mga pinaghahanap po ng mga batas. May, silent viewer ako. Ano sinasabi ni Trixie na tumataas ang krimen? Nahawa na rin ho. Yun nga, ganun nga, mga kababayan. Sige, sabihin natin, mataas ang krimen kahit wala naman tayong mismong maipakitang ebidensya. Sabihin natin sa palengke, laganap yung nagdudurog. Kahit na kasikatan ng araw, meron. Di ho ba, mga kababayan? Samantalang ang naipapakita sa mga balita, bulto-bulto ho na mga droga, yung nasasamsam at nasasabat ho ng ating gobyerno. Tapos sila, kabaliktaran yung nakikita nila. Kenji, 04, propagandista. Mga yan, kala nila, kuha nila ang majority ba yan? Yan. Hindi na ata abogada si Trixie. Na-disbar na ata yan. Hindi ko lang ho alam, mga kababayan. Tuloy natin. Wala pang trabaho. Wala ka trabaho. So, dahil baka nga hindi mo nagampanan na maayos yung trabaho mo doon sa Malacanang, kaya wala ka trabaho doon ngayon. Di ba? Anong natira sa atin? Kayo, mga mautog dyan. Ano daw po ang natira? Sabi naman ni Gemma Garais, ang natira ito. Bunganga daw ho ang natira, mga kababayan. Nananaginip lang yan. Ako, ayaw ko talaga silang pinapakinggan. Incompetent kasi.
Gano'n lang naman ho yun mga kababayan, eh. Hindi ka tatanggalin sa iyong trabaho o hindi ka masisipa sa iyong trabaho kung nagpe-perform ka ng maayos. 'Di ho ba? Kung nakakatulong ka ng maayos, eh, wala ho sigurong tulong na idudulot. Kaya okey, kailangan palitan 'to. 'Di ho ba? Sabi ni Frank Gabon, "Mark, tuloy lang ang laban para sa bayan." Alberta, Canada. Naku, malamig diyan ngayon. Nagbago tayo ng Pangulo. Ha? Manindigan! Oh, eh, di kayo na lang. Palitan niyo yung palitan niyo yung pangulo niyo diyan sa ano, sa mautog ninyo. Kasi yung pangulo niyo diyan sa mautog hindi effective, 'no? Hindi niyo mapapaniwala ang mga taong bayan. El Pilipinas, 13, oh. Tama ho ba ako? Na dapat ang pinapalitan nilang pangulo, mga kababayan, eh, yung pangulo nila dun sa mautog kung sino man ang pangulo nila diyan sa mautog. Kasi wala ho, eh. Wala hong nagaganap na pagbabago, wala hong nakikitang sumasapi sa kanila, at ang mas nakikita ho pa natin mga kababayan, paubos ho sila.